Kukuha ako ng mga banana trunk dahil napakarami dito sa loob. Iwan ko kung kaninong lupa to. Pinasok ko na. Pero ako nakita, ito yung parang ubi. Ayan. Yung wild ubi. Ito yung kanyang parang laman. Pwede ito para sa ating mga native na manok. Tutukain nila to. Maraming bunga oh. Ayan, mga bilog-bilog. Nandun pa sa unahan meron. Ito lang yung pinakamababa kaya ipakita ko sa inyo. Ayan sa gilid oh. Napakaraming saging na walang gamit na pwede nating kunin. Papunta ko dun sa aking triangle farmhouse. Dumaan muna ako dito para kumuha ng mga banana trunk para isang kuhaan lang. Every morning dumaraan ako dito. Yung aking partner nandun na, nauna na. Ikakarga ko lang ito sa aking Honda Click. Ayan oh. Loaded na naman tayo. Ito yung sinasabi ko na wild ubi. Maraming bunga, hindi ko muna kinuha lahat. Try ko muna kung ganado kumain yung ating mga alaga nito. Pag ganado, kukuha ko dyan. Napakarami. Restock tayo ng ating organic na pagkain ng ating mga alaga. Ito yung banana trunk. Maraming bunga doon. Kukunin ko sana kaso hindi ko kasama si Brad. Hindi ko kaya mag-isa. Madali lang magkuha pero yung pagsakay yun yung mahirap. Para pag nagsishredder, kukuha na lang, huhugot na lang dyan. So ayan mga farmers, gagawa kami ng butas dito sa likod ng kulungan ng baboy. Para dito dadalaw yung mga dumi at tubig na pinanghugas sa ating mga native na mga alaga. Hindi aabot ng isang dipa yung ating pubutasan. Sayang, nabali oh, naapakan ko. Pero hindi sayang yan. Papakain yan natin sa ating mga alaga. Dito, libot. Oy, natatakot kayo. Pagkain yan. Yung tangkay sa akin, datarin ko yan. Yung dahon sa inyo. Itong malaki, may pagkamaarte. Pero yung maliliit na yan, mas native kasi yan. Talagang sanay sila niyan. Makain. Kaya maganda talaga pag mayroong madre de agua. Tandahan lang Dad. Masyadong ubusin ang lakas. Sa dalawa, wala pang 3 dangkal. Buhangin na ang aming nahuhukay. Napakalambot na. Yan oh. Yung pinakauna, manipis na buhangin. Palalim ng palalim yung buhangin na pwedeng gamitin sa paggawa ng bahay.
tuloy namin yung aming trabaho. 10 minuto pa lang simula kami magbutas. Pero dahil buhangin yung ilalim, malambot. Hanggang buwiwang na, oh. Hanggang liig pag nakayo po. Ayan na. Ubos na. Maganda talaga pag meron tayong itinanim. Totoo ang kasabihan, pag may itinanim, may aanihin. Kumakain na rin yung ating malaking black pig. Gumagaya sa maliliit. Kunin ko na to dahil natanim ko pa to para mas dumami pa doon sa gilid. Na Brad, walang ginto? Wala pa. Hindi namin masyadong lalaliman, baka yung tagos nito sa Middle East. Hindi namin alam kung Qatar, Saudi or Dubai. Grabe mga kaparmers, napakalambot na yung ilalim. Hindi na ito lalagyan ng hollow blocks. Gastos na naman yan. Empty lang yan. Nalagyan namin ng PVC, sabi ni Brad, para smooth yung tuloy ng tubig. Hindi babalik pag umulan o malagyan ng tubig, para mas maganda yung daloy niya pupunta dito. At pagdating ng tubig dito, dahil buhangin na, mas madali siyang papasok sa ilalim ng lupa yung tubig. Yung may ipon dito, yung mga dumi. Nag-iisip nga ako kung makakagawa tayo ng biogas. Kahit yung blue lang na drum, kahit 2 piraso, try natin sa susunod pag hindi na busy, para makatipid tayo sa bawat pagluluto. Kahit ano mangyari sa mundo, mag-brown out man, wala akong problema. Meron tayong solusyon. Oh. Ito na yung tinatawag na finishing. Ganda natin yung ating butas para hanggang dito lang mga kaparmers. Ayos na to. Dito yung butas papunta dito ay hindi na aapaw yung ating mga dumi ng alaga. Bato na sa ilalim, bulawan, ginto, isang bar. Parang naglalaro na lang ako dito sa ilalim. Lamig. Malamig na. Malapit na tayo sa tubig. Tama na, mga kaparmers. Malalim na, oh. Pwede kang gumawa ng underground. Lamig dito sa ilalim. Buhay farmers, kailangan hindi tayo maarte, masipag at matyaga. Ganun lang ang buhay. Wala pang alas 9 dahil pag alas 8:40 tatakbo ako doon sa shop para mag-open ng ating flower shop. So paano? Dito lang muna. Diyan muna kayo at relax.
Maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin at nakakaintindi sa aming trabaho. Nakakapagod pero nakaka-enjoy. Ito na mga ka-farmers. Nilagyan namin ng pinaka-agusan. Tapos tinanggalan namin ng dalawang kawayan. Pag naglilinis ng tangkal, tatanggalin to. Pagkatapos maglinis, ibababa. Ganyan. Diba? At yung ating PVC na sobra sa paggawa ng triangle house, ito. Nagkamali ako sa pagbili nito. Doon sa mga poste ng ating triangle house. Pero ngayon, DIY. Kailangan gamitin. Sayang. Hops! Kulang na labas. Kulang ata pa. Kulang. Pero ayos lang, marami lang kawayan. Kawayan na lang yung iba dito. Game. Ito na mga ka-farmers. Yung PVC na pangdugtong, 4, ganyang kahaba. Dito sa unahan, dito ko nilagay. Tapos dito sa gilid, kawayan na lang. Ayan na, nag-testing kami kung okay ba. Pakita natin. Ito, hindi. Sakog. Para pag naglinis, ayan, shot dyan. Ayan, mga ka-farmers. Diretso dito sa butas. Yung tubig niyan, hindi aapaw. Dahil buhangin yung ilalim, madaling ma-absorb ng lupa yung tubig. Yung matitira dyan sa ibabaw, yung dumi ng ating mga native pigs. Meron na tayong ginawa na simpleng septic tank. Hindi nga umabot ang 1 oras. Dahil malambot yung lupa dito. Dahil katulad na nga yung sinabi, 2 dangkal hanggang 3 lupa. Pagdating sa ilalim, buhangin na lahat. Napakalambot na. Yan yung mga pangyayari sa araw na ito. Mag-alas 9 na, punta ko sa shop, balik ako dito sa hapon. Si Brad may iwan mga dito, tapos pag alas 11, uwi sa bahay, lunch, relax, din umaya mga alas 2, balik ko naman dito sa aming mini farm. Siyempre, para maganda yung ating septic tank, hindi mapasukan ng mga dumi, mga dahon ng kawayan, kung ano-ano na pwedeng pumasok. Lalagyan natin ng kawayan at tatakpan ng sako. Ayan. Kulang pa ng 4, Brad. Yan, para sigurado. Yan ang mga ka-farmers. Tapos na. Nilagyan ko ng sako para yung mga dahon or lupa pag umulan hindi mapapasok. Katatapos lang gumawa ng butas, septic tank para sa ating mga native pig. Ito yung ating wild ubi. Yan yung kanyang dahon. Ubi talaga yung dahon. Kaso yung kanyang laman, kita nyo naman. Farmers, kung marami kayong ganito sa inyong probinsya, tumutubo yan sa mga gubat. Bigay ko muna sa kanila. Ito pa, yung panlaman.
Ang bilis ng kamuting kahoy ah. Dito. Mainit dyan. Mamaya ko nabibigay dahil nangingitlog yung isa. Kasi pag ibinigay ko, baka makakita siya na kumakain yung iba. Hindi nangingitlog yan, bababa. Gusto nila. Kukuha pa ako dun sa gilid ng kalsada. Marami dun. Kinakain ito mga kapartners. Survival food ito. Pero sa panahon ngayon, hindi na pinapansin. O, dyan muna kayo at ako muna ipupunta sa flower shop, okay? Kayo nang bahala dyan. Walang may itlog dito sa gitna. Dito lahat sa gilid. Lagyan natin ng itlog mga kaparmers. Para mag-itlog dito sa gitna. Dito sa gilid at doon sa gilid may naiitlog. Yan o. Plus 9 pa na umaga hanggang mamayang hapon. Marami pang madadagdag dyan.